mabubulahan kundi tayo lang. Naiiyak ako. Kasi muntik na akong mahulog sa inuupuan ko kanina. Grabing bola. Pero totoo po yun. Sa kapangyarihan at kadakilaan ng Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Brother G, hindi tayo supported. Alam mo, sasandal ako dito eh. Hallelujah. Pwede bang bigyan natin ng buhay na palakpak ang ating Panginoon Jesus? Sabi ko po, buhay na palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo po, sabi kanina ng ating commentator na ginagamit ako sa drums, sa guitar, sa pagbe-bass, sa pagsusonglit, lahat po yan ay para sa Panginoon. Alam niyo po yung asin? Ang asin po, iisang asin pero napakaraming pagkagamitan. Alam niyo po, nung unang tinawag ko ng Panginoon ay hindi ko po masasabi na oo. Kasi kilala ko yung sarili ko eh. Kilala ko po yung sarili ko. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang magiging makasarili. Kasi ang Panginoon, hindi po nagiging makasarili para sa atin. Alam niyo po kung ano yung nasa Pilipinas ngayon? Kung sineselebrate sa Pilipinas ngayon? Ano po yun? Biyernes Santo, di ba? Doon po tayo niligtas ng Panginoon. At hindi po nagiging makasarili ang Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. Ang dami natin na. Siguro, kaninang umaga nalulungkot po ako kasi imbes na 10 yung magsisimula yung service natin, nagiging anong oras na? Nagiging 12, di ba? Pero may purpose ang Panginoon. Amen? Alam niyo po ba kung anong purpose ng Panginoon? Kasi yung iba sa atin palaging nalilate. Kaya tinuturuan lang tayo ng Panginoon. Tinutulungan po tayo ng Panginoon para hindi na tayo malate. Sino bang late kanina? Di ba wala? Lahat po may purpose. Saka ang dami natin siguro kung hindi niloob ng Panginoon yung mag-start tayo ng 12 ay napakaskip natin, di ba? Amen. Buksan po natin ang ating text dahil ano na lang po yung oras natin. Basahin ko po. You are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled by men. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden, neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put on its stand, and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Hallelujah. Praise. Hallelujah. Praise you, Lord. Hallelujah. We praise you, we glorify you, we magnify you. Salamat po, O Diyos, sa dakilang presensya mo sa aming kalagitnaan sa gabing ito. Salamat po, O Diyos, sa kabutihan at kadakilaan mo. Salamat po, O Diyos, sa pagmamahal mo sa amin. Salamat po, O Diyos, at hindi ka nagiging makasarili sa amin. Ikaw ang Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na mapagbiyaya. Ikaw ang Diyos na mahabagin. Ikaw ang Diyos na maawain. Maraming salamat po sa kabutihan. Panginoon, sa gabing ito, magsasalita ka po para sa akin. Gamitin mo po ang aking bibig, Panginoon, upang magsilbing pagpapala, Panginoon,
sa bawat makakarinig nito. Purihin ka, Ama, sambahin, luwalhatiin, dagilain sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. You are the salt of the earth. Amen. Sino pong nakakilala sa salt? Sino nakakita na sa asin? Amen. Kilala ba natin yung asin? Hindi po yung asin na ano ha? Banda. Banda noong unang araw ha. Yung asin po, ito po, ano pong kulay ng asin? Puti, may asin ba na brown? Brown? Amen. Pero yung kadalasan, yung original na asin ay puti. Amen. Amen. Ang asin po ay napakaputi po. Amen. Malinis yung puti, di ba? Amen. Nagsisimbolo po ng kalinisan. Amen. Amen. Asin. Magbigay nga po na tayo ng pwedeng paggagamitan sa asin. Pagluluto. Amen. Ano pa? Sa kambing. O, totoo po yun. Sa baka. Amen. Ano pa? At ito po yung nagpapalasa. Sino po yung chef dito? Yung mahilig magluto? Si Jay. Si Brother Ben. Di ba, Brother Ben? Kung wala po yung asin sa isang chef, wala pong kwenta yung niluluto nila. Wala pong lasa. Di ba, Brother Ben? Walang lasa. Amen. Ang nagluluto ngayon si Brother Ben, ini-invite ko po kayo mamaya sa sa Villa 47. Amen. Alam niyo po ba kanina, sabi ni Brother Gerald, yung asin pwedeng gamitin sa kambing at pwede rin gamitin sa baka. Maalala ko po yung lolo ko. Yung lolo ko po ay meron pong alagang baka. Marami pong alagang baka at pero yung baka na yun, hindi po sa amin yun. Dahil mahirap lang po kami, galing po kami sa mahirap na pamilya. Maraming alaga yung lolo ko, pero hindi sa amin. Sa amo niya. Ginagawa po ng lolo ko, dahil maraming alaga na baka, pag nanganganak po yung baka, sa bundok, siyempre hindi na nabibisita ng lolo ko. Nagiging wild po yung baka. Alam niyo po ba yun? Nagiging wild yung baka. At mupunta po yung lolo ko sa bundok at hinahanap po yung baka. At pag nahuli po ng lolo ko, iuwi sa bahay para paamuhin. Amen? Amen. Para paamuhin. Itatali. Pagdating doon sa bahay namin, kukuha po yung lolo ko ng tali at itatali doon para hindi po makakasakit ng tao. Para hindi po makakasakit ng bata kasi yung bata sa amin ay malikot, mga malilikot. Ginagawa po ng lolo ko every morning po, dahil nakatali po yung baka, ay pinapalasahan po ng asin every morning yan. At dahil po nasasarapan po yung baka sa asin, ay nilalasahan sa palad ng lolo ko. Ganyan po every morning habang po yung baka ay napapaamo. Yung baka po ay napapaamo at yung nagpapaamo yung lolo ko. At pag wala na po yung lolo ko, hinahanap po ng baka yung lolo ko. Dati yung baka yung umiilag po sa lolo ko pag pinapalasahan po ng asin. Pero habang napapaamo na po yung yung lolo ng baka, ng lolo ko yung baka. Kapag wala na po yung lolo ko sa harapan ng baka, ay ito po yung hinahanap po ng baka yung lolo ko. Minsan po umiiyak. Umuungon, pag hinahanap ko yung lolo ko. Ano po yung mensahe po, di ba? Tayo, ganyan tayo noon. Nung unang Kristiyano po tayo, pag ini-invite po tayo sa service, pag ini-invite po tayo sa Bible study, minsan umiilag po tayo. Brad, atin ng Bible study, ang daming dahilan. Atin ng prayer meeting, ang daming dahilan po para makailag lang. Minsan ganyan po tayo. Noon, ewan ko lang kung hanggang ngayon pa, umiilag
tayo. Kasi napakahalaga po ng asin. Sabi ko po kanina, napakaraming pong paggagamitan sa asin. Ganyan din po tayo bilang Kristiyano. At ganyan din po ang dugo ni Kristo. Ang kasalanan po ay napakaraming uri ng kasalanan. Pero iisang dugo lang ang naglinis. Kaninong dugo po yun? Kaninong dugo po para iligtas ka? Sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, sa kasalanan natin lahat, iisang dugo lang ang nagsakripisyo para sa atin, para sa krus ng Kalbaryo. Kaya sabi ko po kanina, na gusto ko pong gamitin ng Panginoon, magpagamit ka. Kahit taga-ayos lang ng upuan, pag in-enjoy mo yan, kalulugtan ka ng Panginoon. Ang paggamit po sa atin ay hindi po nakukuha po sa taas ng posisyon. Yung tinitignan po ng Panginoon, yung puso. Kapag malinis po yung asin natin, gagamitin ka ng Panginoon. Pero pag marumi ang asin natin, mahirap po tayo, hindi po tayo gagamit-gamit. Kumusta na po ang ating asin? Hello? Kumusta na po ang ating asin? Malinis ba ang ating asin? Nabasa na ba yung asin natin? Kumusta na ang ating asin bilang Kristiyano? Malasa pa rin. Nag-aalat ba tayo? Nag-aalat ba tayo sa trabaho natin? Nag-aalat ba tayo sa mga taong nakapaligid sa atin? Nag-aalat ba tayo sa mga tao na nagmamahal para sa atin? Kailangan po, ito po yung asin, dapat maglasa. Kapag nawala po yung lasa po ng asin, ay wala na po itong kwenta. Kapag marumi po yung asin po natin, kahit ikutin mo po ang buong satwa, magbenta ka ng asin, ikutin mo yung buong satwa, walang bibili pag magbenta ka ng asin na basa. Pag magbenta ka ng asin na marumi, kahit ikutin mo ang buong Dubai, ay wala pong bibili po ng asin natin dahil marumi, di ba? Ganyan din po bilang Kristiyano. Kasi dapat mag-alat po yung asin po natin. Ano pong ibig kong sabihin? Kahit mag-evangelize ka na mag-evangelize sa kapitbahay mo, kung nakikita po nila yung asin mo, yung testimony mo sa loob ng bahay, sa trabaho, sa mga taong nakapaligid sa iyo, sa mga taong nakakilala sa iyo, mag-invite ka sa Bible study, siguro tatawanan ka nila. Kasi alam nila yung testimony mo. Mag-invite ka, tapos mura ka ng mura. Mag-invite ka sa Bible study, puro alak yung hawak mo pag nakikita ka. Meron kayang maniniwala sa iyo? Siguro gagawin sa iyo, baliw. At hindi po makontento, iputin pa ng pagkulitan. Ano pong ibig kong sabihin? Kailangan bilang Kristiyano, mag-alat po tayo. Bilang Kristiyano, makita po sa atin yung buhay po ni Kristo. Amen? In Leviticus chapter 2 verse 13. Sabi po dito, season all your grain offerings with salt. Do not leave the salt of the covenant of your God out of your grain offering. Add salt to all your offerings. Ito po yung ginagawa po ng
mga tao noon na kapag nag-aalay po sila sa Panginoon ay sabi po ng Panginoon, huwag niyong, sabi po dito sa Tagalog, basahin ko po sa Tagalog, titimplahan ninyo ang asin ng asin, ang lahat ninyong handog na pagkain. Huwag na hindi ninyong lagyan ng asin ang inyong handog na pagkain, sapagkat ang asin ay tanda ng inyong tipan kay Yahweh. Kaya lalagyan ninyo ng asin ang lahat ng handog. Ano po yung ibig sabihin po nito sa buhay po natin? Noon naghahandog sila ng mga pagkain, ng mga baka, ng mga tupa, lahat po ng niluluto po nila ay nilalagyan po nila ng asin. Dahil ito po yung asin yung nagpapalasa. At ngayon po sa buhay po natin bilang Kristiyano, kung ano mang pinaggagamitan sa iyo ng Panginoon, mapa-worship leader ka, taga-ayos ka ng upuan, o tamburiner ka, ay kailangan po lahat po ng ginagawa nating handog para sa Panginoon. Kahit taga-upo ka lang dyan, dapat po lagyan po natin ng lasa. At lagyan po natin ng buong puso po natin ialay ang ating paglilingkod sa Panginoon. Kung ano mang ginagawa po natin, ay gawin po natin para sa Panginoon. Amen? Gawin po natin para sa Panginoon. Yung buong puso po, yung lagyan po natin ng lasa ang ating paglilingkod para mag-alat po tayo. Amen? Hallelujah. Sabi dito sa verse 14, you are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put on a stand, and it gives light to everyone in the house. Amen. Bilang Kristiyano po, kapag naglilingkod po tayo sa Panginoon, pag tinawag na po tayo ng Panginoon, ay dapat po makita po yung liwanag ni Kristo sa buhay po natin. Dapat magliwanag po ang ating ilaw, hindi po aandap-andap yung ilaw po natin. Kapag aandap-andap po yung ilaw po natin, ay madali po tayong atakihin ng kaaway. Amen. Bilang Kristiyano, mamuhay po tayo ng nararapat po sa Panginoon. Pagsikapan po natin ang mamuhay na nakalulugod po sa Panginoon. Bilang Kristiyano po ay dapat magliwanag yung liwanag ni Kristo sa buhay po natin. Amen? Amen. Hallelujah. Nagliliwanag na ba tayo? Amen. O 10 years, 15 years kang naglilingkod sa Panginoon, hindi ka nagliliwanag. Puro dilim pa. Madilim na nga yung mundo, tapos hindi ka pa nagliliwanag. Tayo po yung inatasan po ng Panginoon para magliwanag po sa mundo. Ang Kristiyano po ay meron pong, kung ang Kristiyano ay meron po tatlong uri ng Kristiyano, meron din po silang tatlong uri ng ilaw. Amen? Ang Kristiyano po ay meron pong Kristiyano sa nguso. Yung sinasabi nila yung nothing nothing at all Christian, half Christian, ano pa? Genuine Christian, yung tunay po na Kristiyano. Yung nothing at all Christian, yung ilaw po nila, yung ilaw po nila ay malinis. Malinis, palaging nililinisan. Tapos, pero pag inon mo, hindi po nakakapagbigay ng liwanag kasi lobat, walang tawag dito, battery. Yung lobat, walang charge, hindi naka-charge yung battery. Ganun po yung ilaw po ng nothing at all Christian. Yung pakitang tao. Kiniklaim nila na Kristiyano sila, pero
sa gawa ay malayo. Sinasabi nila Kristiyano sila pero puro malayo sa gawa. Kristiyano pero hindi halata. Yun po yung maganda, yung malinis po yung ilaw nila pero pag inon mo, hindi po nakakapagbigay ng liwanag. Kasi kiniklaim nila na Kristiyano sila pero tanungin mo kung ilang beses nagsisimba sa isang taon. Halos isang beses lang din pag birthday siguro. Pag Christmas, ganyan lang. Kapag Kristiyano ka, patunayan mo na Kristiyano ka. Ang Kristiyano po ay hindi po basta-basta. Pag sinabing Kristiyano ka, kailangan sumunod ka sa utos ng Panginoon. Kasi hindi mo po masasabi na asawa mo yung isang babae kung hindi kayo kasal. Amen? Ganun din po para sa Panginoon. Hindi natin masasabi na Kristiyano tayo kung wala tayo sa gawa. Ganyan po ang ilaw po na nating at all Christian. Yung half-half naman, ito po yung marumi yung ilaw, marumi yung bulb nila. Minsan nadudumihan, nauulanan, hindi nalilinisan. Naka-charge siya pero yung pag inon mo, konti lang yung naibibigay na liwanag. Kasi marumi. Di ba? Pag marumi yung ilaw, hindi po nakakapagbigay ng liwanag masyado. Yung may bilang Kristiyano, sa buhay po ng isang Kristiyano, ganun din. May umaaten ng araw-araw, umaaten ng Bible study, prayer meeting, service. Pero yung testimony nila sa loob ng bahay nila, testimony nila sa loob ng trabaho, sa trabaho nila, ay hindi po nakakapagbigay ng liwanag. Tayo po ang ginawa ng Diyos para magbigay ng liwanag sa taong nakapaligid po sa atin. Sa mundo, tayo po ang magbibigay liwanag sa kanila. Dapat po yung ilaw natin para malinawagan po ang lahat. Ay ayusin po natin yung testimony natin. Ibig sabihin, ituon po natin ang ating puso sa Panginoon. Kapag nakatuon ang puso po natin sa Panginoon ay ito po ay mag-iilaw. Mag-iilaw tayo sa mga taong nakapaligid po sa atin. Kailangan pag sinabing Kristiyano ay hindi na tayo ang nasusunod. Hindi na natin yung kalooban natin ang nasusunod, kundi ang kalooban po ng Panginoon. Tignan natin sa Hebrews chapter 12 verse 2. Siguro alam na natin to, no? Mga iba, na-memorize na natin to. Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. The author and perfecter of our faith. Ano pong ibig sabihin ito? Ibig sabihin, wala tayo doon. Kasi siya yung author, di ba? Kundi yung kalooban ng Panginoon yung masusunod, hindi na yung kalooban natin. Kasi Kristiyano na tayo, yung kalooban ng Diyos ang palaging masusunod. At naniniwala po ako at nananampalataya na kung meron kang mang mabuting desisyon o meron kang mang mabuting plano o meron kang mang mabuting kalooban, naniniwala po ako 100% na mas mabuti at mas maganda yung plano ng Diyos para sa atin. Mas mabuti ang kalooban ng Diyos kaysa kalooban natin. Ibig sabihin po, yung kalooban ng Diyos ang masusunod. At kailangan po yung kalooban ng Diyos ang magiging kalooban natin.
Hindi po yung kalooban natin ang magiging kalooban ng Diyos. Kundi ang kalooban natin, ang kalooban ng Diyos ang magiging kalooban po natin para mag-ilaw po tayo, para makakapagbigay po tayo ng liwanag sa mga tao. Sikapin po natin ang magliwanag sa mga taong nasa paligid natin. Kasi tayo po yung gagamitin ng Panginoon. Bilang Kristiyano, gawin po natin ang responsibility po natin. Kasi yung Diyos na nabayubay sa krus ng Kalbaryo ay ginawa niya na yung responsibility niya para sa atin. Gawin naman natin yung responsibility natin bilang Kristiyano. Kasi tayo po yung tinawag ng Panginoon. Marami pang tao sa labas. Marami pang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Tayo po ang gagamitin ng Diyos para sa kanila. Kaya po sabi ko kanina na huwag po tayong magiging makasarili. Kung gusto ka ng gamitin ng Panginoon, magpagamit po tayo. Kailangan po magiging malinis ang ating asin para magiging kagamit-gamit po tayo sa harapan po ng Panginoon. At yung ilaw po natin ay dapat hindi po aandap-andap. At ang ilaw po ng isang tunay na Kristiyano, ito po yung bulb nila ay yung malinis. Tapos yung ano nila, yung naka full charge. Para kapag inilaw po natin ay ito po ay makakapagbigay ng liwanag sa loob ng bahay. Ganyan po ang tunay na Kristiyano. Sabihin mo sa katabi mo, magiging tunay ka ng Kristiyano. Para makakapagliwanag tayo sa iba. Amen? Amen. Hallelujah. Kasi sayang po yung pagkamatay ni Kristo sa atin kung hindi po natin paglinawagin yung ilaw po natin. Kasi yung plano ng Diyos sa atin, lahat tayo ay maligtas. Amen. Ayaw ng Diyos na kahit isa man sa atin ay mapahamak. Kundi po ang nais ng Diyos sa atin ay tayo po ay maligtas. Nais po ng Diyos sa atin ay tayo po ay maligtas. Ayaw ng Diyos na meron po kahit isang mapahamak po sa atin. Kahit every Friday nakaupo ka lang dyan. Basta malinis po yung asin, mas nakakalugod po yan. Sa harapan ng Panginoon. Magliliwanag po yan. Kaya po magtiyaga po tayo sa paglilingkod para sa Panginoon. Amen? At maiksi lang po ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. At bago po akong magtatapos, nais ko lang po sabihin sa inyo na mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kung ang Diyos ay nagsakripisyo para sa atin, kung ang Diyos Ama ay ibinigay niya yung anak niya para sa atin, ano naman ang ating maibibigay sa Panginoon? Kundi ang ating oras, ang ating puso. Buong puso po tayo maglingkod para sa Panginoon. Kasi sayang po ang panahon, sayang po ang oras kung hindi natin ibibigay para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. At sa ating pagtatapos, gusto ko lang po kumanta para sa Panginoon. At habang po kinakanto ko po ang kanta na ito ay kung ano mang kabigatan po para sa atin, kung ano mang nararamdaman po natin na lungkot o sakit, alalahanin po natin ang Diyos po ay magbibigay po sa atin ng kapahingahan. Amen. Amen?
tayo sa ating inuupuan ay gusto ko pong isa puso po natin ang mensahe po ng kantang ito. Kasi grabe po yung ginawa ng Diyos na sakripisyo para sa atin. Amen. Hallelujah. Isang halaman ang tumubo sa gitna ng damuhan. Walang pangakit upang siya'y lapitan. Hinamak ang tao at siya'y nilain. Nagdanas ng sakit at hirap. Sa kanya'y walang nagtakot ng silya. Siya'y binura, nilait at nilibang. Nagdaras ng hirap, tayo sana ang nagbata. Gayon din ang kirot, tayo sana ang lumasan. Siya ay si Jesus na anak ng Diyos. Nabugbog dahil sa'yo, sa akin. Siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo dahil sa pag-ibig niya sa tao. Isang halaman ang tumubo sa gitna ng damuhan. Walang pangakit upang siya'y lapitan. Hinamak ng tao at siya'y nilait. Nagdanas ng sakit at hirap. Sa kanya'y walang nagtakot ng silya. Siya'y binura, nilait at nilibang. Nagdanas ng hirap, tayo sana ang nagbata. Gayon din ang kirot, tayo sana ang lumasan. Siya ay si Jesus na anak ng Diyos. Nabugbog dahil sa'yo, sa akin. Siya ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo dahil sa pag-ibig niya sa tao.
krus ng Kalbaryo, dahil sa pag-ibig niya sa tao. Sinong tinats ni Lord sa kanta? Amen. Amen. This is how the Lord loves us. Amen. Diba ba? Mahal tayo ng Panginoon. Amen. So, ang text po natin, hindi po natin patatagalin kasi almost na naman tayo. Yung text po ni Brother Chandler is about the salt and light. Sino na yung nag-ulam dito na hindi nilagyan ng asin? Wala, di ba? Ano lasa? Wala din. Wala lasa, di mo nilagyan ng asin. Kasi ibig sabihin, ito pong pagkain na niluluto natin, pag hindi natin nilagyan ng asin, walang lasa. Walang magkaka-like sa iyong tuto. Puro comment yan. For this life. Alam mo lang kasi yung luto nito, baka ba itong chipcook na to, di po ba? Yan ang mga comment. Puro lang sila, comment, walang like. So, meaning to say, pag sinabi po niyang salt, tayo po yung salt. We are the salt and light. Tayo yung fertilizer na hinasik ng Panginoon dito sa mundo para maghasik ng asin at ilaw. Tayo yung nagliliwanag. Tayo po yung liwanag. Amen. Pero before tayo nagliwanag, merong nagbigay sa atin ng liwanag. Amen. Amen. Sabi po niya sa John chapter 3 verse 21, basahin lang po natin, very quick lang po siya. John chapter 3 verse 21, sabi niya after John chapter 3 verse 21. But whoever lives by the truth comes into the light, so that it may be seen plainly that what he has done has been done through God. So sabi niya, sino yung namumuhay sa katotohanan? Sino gustong mamuhay sa katotohanan? Papayag ba tayo na puro kasinungalingan ang buhay natin? Hindi naman, di ba? Sabi niya, whoever lives by the truth comes into the light. Sino ba tong light na nagbigay sa atin ng light? Si Jesus Christ po yung namatay sa krus. Yung nagbigay ng liwanag, siya yung tumawag sa atin. Para pumunta tayo doon sa liwanag. Dati po nagdidilim ang buhay natin. Nasa kadiliman tayo dati. But now we are in the light. Because of Jesus Christ who gave us the light because He called us. Tinawag niya tayo para magliwanag din tayo. We are the fertilizer. Sabi niya, so that it may be seen plainly that what He has done has been done through God. Naintindihan po natin? Amen. English, no? So sabi din po niya dito sa John chapter 8 verse 12. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Amen. Amen. Kung sino daw yung sumusunod, sino yung gustong sumunod sa Panginoon, ay magiging ilaw talaga. Ibig sabihin, pagka pala tagasunod talaga tayo ng Panginoon, naniniwala tayo sa kanyang mga salita, ito pala yung nangyayari sa atin, nag-iilaw po tayo. Kaya huwag po nating hayaan na yung ilaw natin na mamatay. Huwag po nating hayaan na yung ilaw natin aandap-andap. Paano ba nagiging aandap-andap ang mga ilaw natin? Wala tayong fellowship. Napaka-importante po ng fellowship. Saan ba natatagpuan ng fellowship? Makikita ba ito sa mga bars? Sa mga disco house? Sa mga beer house? Makikita po ba ito sa harap-harapan, tagay mo, tagay ko? Nakikita po ba dito yon? Hindi. Nakikita po yan sa sa mga Bible studies, sa prayer meeting, kung saan po may gathering. Sabi nga ng Panginoon, isa o dalawa na nagkakatipon, naroon ako sa kalagitnaan. So, ibig sabihin, because of the light of Jesus, nagsasama-sama tayo, nasa gitna siya, so nakikita ngayon ang liwanag ng mga Kristiyano. Paano naman matatanggal yung mga kadiliman sa atin? Mayroon po tayong, dati po nasa dilim tayo, and still, papunta tayo sa light. Ibig sabihin, kakain po tayo ng maraming asin. Asin ba? Ano ba dapat natin kainin? Word of God. Kakain po tayo, pakakainin po natin yung ating espiritu ng Word of God. Kaya napaka-importante po na meron tayong salita ng Panginoon. Kasi ito po yung unti-unting maglilinis sa atin. Sabi niya, nilinis ko na kayo sa pamamagitan ng aking salita, sabi ng Panginoon. So, dahil nilinis na tayo sa pamamagitan ng salita, we have to continue. Aral pa rin tayo ng
pag-aaral, hindi po dahil alam na natin yung John 3:16, tumigil na tayo sa John 3:16. Continuous learning. Live and learn po tayo sa salita ng Panginoon until totally ma-perfect tayo ng Panginoon. Amen. Amen. So, be a salt and light of this world. Once a Bible study call you, pag may nag-invite po sa atin, just go. Go. Encourage lang po. Go lang po lang tayo ng go. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. At we want to invite po yung mga bagong